Paano kung ang isang kwento mula sa lumang tipan, particular na ang buhay ng propetang si Elijah, ay isa palang detalyadong blueprint para sa mga huling araw? Kasi ngayon, may hawak tayong mga dokumento na nag-aalok ng isang napaka-espesipikong interpretasyon. Ikinakabit nila ang bawat yugto ng buhay ni Elijah sa isa sa mga pinakamisteryosong figura sa Book of Revelation, ang dalawang saksi. So ang misyon natin ngayon, himayin natin itong partikular na pananaw na ito punto por punto. Titignan natin kung paano ginagamit ng mga material na ito ang isang sinaunang kwento para ipaliwanag ang isang propesiya tungkol sa hinaharap. Oo, at para magawa natin yan, mahalagang maintindihan na itong buong argument na nakalatag dito sa mga dokumento, nakatayo siya sa ilang foundational premises, mga batayan kumbaga. At ang pinakauna at marahil pinaka-controversial ay ito. Iginigiit dito na ang dalawang saksi ay hindi dalawang literal na tao. Hindi. Dalawa. Hindi. Sila raw ay isang malaking grupo. Partikular, ang 144,000 na tinatakan na binabanggit din sa Revelation. Yan ang una. Pangalawa, yung timeline. Ang pinag-uusapan natin ay yung tinatawag nilang unang kalahati ng isang sanlinggo, na para sa kanila, ito yung panahon ng malaking kapighatian. Teka lang, bago tayo lumayo, linawin ko lang. Yung isang sanlinggo o 1 week, yan ba yung konsepto na galing sa propesiya ni Daniel? Yung sikat na 70 weeks prophecy? Eksakto. Doon mismo hinuhugat ng mga source na ito yung framework nila. Galing kay Daniel? Oo, galing kay Daniel. So ang paniniwala rito, yung huling sanlinggo, kumbaga yung huling 7 taon, Nahati sa dalawa. nahati sa 2 bahagi, tig-3 kalahating taon. At ang focus natin ngayon, yun lang munang unang bahagi. Okay, sige, malinaw. So, ang buong pag-iusap natin ay umiikot sa loob ng interpretasyon yan. Okay, magsimula tayo sa pinakahalatang koneksyon na binabanggit nila, yung timeline. Kasi may paulit-ulit na numero na lumalabas, di ba, pareho kay Elijah at sa dalawang saksi. Ito yung pinakamatibay na pundasyon ng argumento nila. Kasi sa 1 Hari, Kabanata 17, matapang na hinarap ni Elijah si Haring Ahab at nagdeklara siya ng tagtuyot. Sabi niya, hindi uulan o magkakaroon ng hamog maliban sabihin niya. At sa bagong tipan, sa sulat ni Santiago, nilinaw kung gaano yon katagal. 3 kalaating taon. 3 kalahating taon. At yan din mismo ang haba ng ministeryo ng dalawang saksi. Tama? Tamang-tama. Sinasabi sa Revelation 11, verse 3, na sila ay magpopropesiya sa loob ng 1,260 na araw? 1,260 days? Oo. At kung gagamitin natin yung tinatawag na prophetic calendar na 30 days per month, ang 1,260 na araw ay eksaktong 42 buwan. Hoy, 3 kalahating taon. Wow. Parehong-pareho. At hindi lang yon, yung mismong kapangyarihan nila konektado sa ginawa ni Elijah. Sabi sa Revelation 11:6, may kapangyarihan silang isara ang langit upang hindi umulan sa mga araw ng kanilang pagpopropesiya. Grabe. Hindi pwedeng coincidence lang yan kung susundin natin ang logic nila. Ayon sa kanila, hindi talaga. So ang timeline, parang carbon copy. Pero ang tanong, hanggang doon lang ba? O pati yung misyon, yung mga ginawa nila sa loob ng 3 kalahating taon na yon, magkatugma rin. Dito na siguro papasok yung mga mas dramatikong eksena. Dito na talaga. Dito na nagiging sobrang detalyado ang paghahambing. Alalahanin natin yung pinakasikat na eksena sa buhay ni Elijah, yung sa Bundok Carmel. Oo. Yung laban sa mga propeta ni Baal. Siya, nag-isang propeta ng Diyos, laban sa 85 na propeta ni Baal at Asherah. Parang imposible, no? Isang tao lang at ang naging pagsubok ay kung sinong Diyos ang sasagot sa pamamagitan ng apoy. Naalala ko pagkatapos mabigo nung mga propeta ni Baal na nalangin si Elijah. Tapos boom! Bumaba yung apoy mula sa langit. Tinupok lahat, hindi lang yung handog, pati bato, pati lupa. Isang absolutong pagpapakita ng kapangyarihan. At pagkatapos nun, ipinapatay niya lahat ng bulaang propeta. Matindi.
At ngayon, tingnan natin ang description sa dalawang saksi sa Revelation 11 verse 5. Sinasabi doon, kung may sino mang magtangtang saktan sila, apoy ang lalabas sa kanilang mga bibig at tutupukin ang kanilang mga kaaway. Wow. Direkta. At ni Elijah para patunayan ang kapangyarihan ng Diyos at para lipunin ang mga kaaway, yun din mismo ang armas na ibibigay sa dalawang saksi. Okay, sige. Nakikita ko yung parallel sa apoy. Sobrang linaw. Pero binanggit din sa Revelation na may kapangyarihan silang gawing dugo ang mga tubig. Wala namang ganong record si Elijah, di ba? Hindi ba't mas malapit yon sa ginawa ni Moses sa Egypt? Paano yun pinapasok ng source sa Elijah blueprint na to? Magandang tanong yan, at yan din usually ang puna sa interpretasyong ito. Ang paliwanag na inilalatag sa mga material na ito ay, bagamat si Elijah ang pangunahing modelo, ang dalawang saksi ay kumakatawan sa kabuuan ng prophetic power sa Biblia. Ang main mission nila, tulad ni Elijah, ay labanan ang huwad na pagsamba. Kay Elijah, si Baal. Sa huling panahon, yung sa pilitang pagsamba sa halimaw or sa beast. So parang pinagsama. Parang ganoon. Yung kapangyarihang tulad ng kay Moses, idinagdag para ipakita yung lawak ng authority nila laban sa isang pandaigdigang sistema. Ang tungkulin nila ay magbabala at kung kailangan, magparusa. Malinaw. So hindi lang sila basta tagapangaral, sila ay mga mandirigma sa isang espiritual na labanan. Pero balik tayo sandali doon sa premise na ang dalawang saksi ay ang 144,000. Kasi marami sa atin, ang pagkakakilala sa kwento ay sila sina Elijah at Moses mismo na babalik. Paano ipinapaliwanag ng mga dokumento na ito yung pagbabago mula sa dalawa patungo sa isang napakalaking grupo? Ang paliwanag dyan ay simbolikal. Ang sinasabi nila, yung bilang na 2 sa batas ng mga Hudyo, yan yung minimum number para maging valid ang isang testimonya. Sa korte, kailangan ng 2 saksi. Eksakto. So, ang 2 saksi daw ay hindi tumutukoy sa bilang ng tao, kundi sa function ng isang grupo. Isang grupo na nagbibigay ng isang balido at hindi mapapubulaan ng patuto sa buong mundo sa panahong yon. Interesting. Isang legal na interpretasyon pala. Okay, so merong tayong isang grupo na may apangyarihang tulad ni Elijah, kumikilos sa loob ng parehong timeline. Ngayon, pag-usapan natin yung karanasan nila. Kasi ang kwento ni Elijah may 2 mukha eh. May mga panahon ng milagrosong proteksyon, tapos may mga panahon ng matinding takot at pag-uusig. Unahin natin yung proteksyon. Sa mismong tagtuyot na ideklara ni Elijah, paano siya nakasurvive? Inutusan siya ng Diyos na pumunta sa Zarephath. Doon, inalagaan siya ng isang byuda. At ang himala doon ayon sa 1 Hari 17 ay yung garapon ng harina at bangan ng langis ng byuda, hindi naubos. Sa loob ng 3.5 taon. Isang supernatural na provision, isang safe place. Isang ligtas na lugar, tama. At ikinukumpara yan ng mga source natin sa Revelation 12, kung saan binabanggit yung isang babae na sumisimbolo sa simbahan. Yung babae na tumakas papuntang ilang. Oo, yun nga, na may lugar na inihanda ng Diyos para sa kanya, para maalagaan for 1,260 days. Ito yung tinatawag nila, may specific term pa sila eh. Ano yon? Sa source, ang tawag ay Yebicho. Yebicho. Teka, anong wika yan? At bakit yan yung term na ginamit? Anong ibig sabihin yan? Korean yan. Ang literal na kahulugan yan ay parang preparation place or reserve place. So makikita mo talaga na itong interpretasyon na to may pinanggagalingan na specific na school of thought. At ang argumento nila rito, ang 2 saksi, ang 144,000 ang mismong magiging yebicho o kanlugan para sa mga mananampalataya sa panahong iyon. Grabe. So hindi lang sila mandirigma, sila rin mismo ang proteksyon. Pero tulad ng sabi natin, hindi laging ganon. Pagkatapos ng dambuhalang tagumpay niya sa bundok Carmel, ang kasunod ay isa sa pinakamababang punto ng buhay niya. Tama. Dahil nang malaman ni Reyna Jezebel ang nangyari, Yung patron ng mga propeta ni Baal. oo, isinumpa niyang papatayin si Elijah at si Elijah, itong taong nagpapababa ng apoy mula sa langit, natakot.
Sabi sa 1 Hari 19, tumakas siya para iligtas ang kanyang buhay. Isang makapangyarihang propeta na tumatakbo mula sa isang babae, isang malinaw na imahe ng pagkatalo kahit pansamantala lang. Paano ito ikokonekta sa dalawang saksi? Dito, nagiging mas madilim ang kwento. Ayon sa mga dokumento, ang pagtakas ni Elijah mula kay Jezebel ay anino ng mangyayari sa dalawang saksi sa pagtatapos ng ministeryo nila. Sabi sa Revelation 11.7, kapag natapos nila ang kanilang pagpapatotoo, ang halimaw na aahon mula sa kailaliman ay makikidigma sa kanila, tatalunin sila at papatayin sila. Tatalunin sila at papatayin sila? Grabe! Pansinin mo, pagkatapos lang nilang makumpleto ang 1,260 araw. Exactly! May expiration date kumbaga. At sino o ano itong halimaw na aahon mula sa kailaliman? Dito pumapasok yung isa pang premise ng source. Itong halimaw na ito ay ang tinatawag ding anak ng kapahamakan, yung Antikristo. At yung kailaliman, may isa pa silang salitang Koreano para dyan. Isa na naman. Ano naman yan? Mujogeng. Mujogeng. At anong ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin niyan ay abyss or bottomless pit. Muli, ang paggamit ng specific na term na ito, binibigyang diin ng source na ito ay isang literal na lugar kung saan magmumula ang sukdulang kasamaan. So yung pansamantalang tagumpay ni Jezebel kay Elijah, yun ang anino ng pansamantalang tagumpay ng halimaw mula sa Mujokeng laban sa dalawang saksi. Napakatindi ng paralel. Mula tagumpay, diretso sa pagtakas at pagkatalo. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang kwento ni Elijah, di ba? May isa pang nangyari nung nasa Sarifat siya, yung tungkol sa anak ng byuda. Oo, habang nakatira si Elijah doon, nagkasakit at namatay yung anak. Isang trahedya. Pero nanalangin si Elijah, dumapa sa ibabaw ng bata at ang bata ay nabuhay muli. Isang pagkabuhay na maguli. At paano ito binibigyang kahulugan ngayon ng mga materyale na ito? Sobrang espesipiko ng interpretasyon nila rito. Yung pagbuhay sa bata na nangyari malapit sa pagtatapos ng 3.5 taon ay simbolo raw ng Ng ano? unang pagbubuhay na mag-uli o ang first resurrection. Ayon sa teolohiya na inilalatag dito, ito yung event sa pagtatapos ng unang kalahati ng sanlinggo kung saan ang mga banal na namatay ay bubuhayin muli. So parang preview. Isang maliit na larawan, isang preview ng mas malaking kaganapan sa hinaharap. At mula sa pagbibigay buhay sa patay, darating na tayo sa pinakadramatikong eksena sa buhay ni Elijah, yung pag-alis niya sa mundo, kasi hindi siya namatay. Sa 2 Hari, Kabanatang 2, habang kasama niya si Elisha, isang karwahe ng apoy at mga kabayong apoy ang humiwalay sa kanila, at si Elijah itinaas sa langit sa pamamagitan ng isang ipu-ipo. Isang pag-akyat sa langit nang hindi dumaranas ng kamatayan. Ngayon, ilagay natin yan sa tabi ng huling kabanata ng dalawang saksi. Pagkatapos silang patayin ng halimaw, sinasabi sa Revelation 11 na ang kanilang mga bangkay ay iiwan sa kalye ng dakilang lungsod sa loob ng 3.5 araw. At nagdiriwang ang mundo. Nagdiriwang ang mundo. Nagpapadala pa sila ng regalo sa isa't isa. Grabe! Isipin mo yung eksena. Pagkapapos mong magpakita ng kapangyarihang galing sa langit, hahayaan kang mabulok sa kalye habang pinagtatawanan ka. Sobrang tindi ng imahe ng pagkatalo. Talagang matindi pero pagkatapos ng 3.5 araw, may mangyayaring pagbaliktad. Sabi sa talatang 11, pumasok sa kanila ang hininga ng buhay mula sa Diyos at sila'y tumayo. At pagkatapos nun, isang malakas na tinig mula sa langit ang magsasabing, umakyat kayo rito. At ayon sa talatang 12, aakyat sila sa langit sakay ng isang ulap habang pinapanood sila ng kanilang mga kaaway. Teka. Diyan ako napaisip. Si Elijah, umakyat ng guhay. Sila, namatay muna. Hindi ba't malaking-malaki ang pagkakaibang yun? Parang hindi na sila direktang parallel. Anong sinasabi ng source tungkol dyan? At dito papasok ang isang mahalagang tanong. Ano ang ipinapahiwatig ng pagkakaibang ito? Ang argumentong binubuo rito ay ang pag-akyat ni Elijah ay isang
pambihirang preview. Isang anino ng kung ano ang posible. Pero, ang pag-akyat ng dalawang saksi ay ang katuparan sa konteksto ng bagong tipan kasi ang sentro ng pananampalatayang Kristiyano ay kamatayan at muling pagkabuhay. Okay. Gets ko. Kaya ang karanasan nila kailangan dumaan doon. Ang sa kanila ay hindi pag-iwas sa kamatayan kundi tagumpay laban sa kamatayan. Ito ang ultimong patotoo. So kung lalagumin natin itong buong argumento mula sa mga dokumentong hawak natin, ang buong buhay ni Elijah mula sa pagkontrol sa ulan, pagtawag ng apoy, pagtakas kay Jezebel hanggang sa paglakyat sa langit ay nagsisilbing isang detalyadong modelo. Isang modelo para sa ministeryo, pagkatalo at sa huli pagtatagumpay ng 144,000 na siya ang dalawang saksi. Bawat yugto may katumbas. Yan mismo ang sentral na mensahe ng mga material na ito, na ang lumang tipan ay hindi lang koleksyon ng mga kwento, kundi naglalaman ng mga paterno na matutupad sa huling panahon. At ang 144,000 bilang ang unang bunga na tinubos mula sa sangkatauhan ang siyang gaganap sa mapanganib pero makapangyarihang misyon na ito. Bago tayo magtapos, may isang punto sa mga dokumento na talagang pumukaw sa isip ko. Inadres nila ang isang posibleng kritisismo. May mga maaaring magtanong daw, paano mo matatawag na martir ang mga taong may kapangyarihang tumupok ng kaaway gamit ang apoy? Kasi ang imahe natin ng martir, di ba, yung walang kalaban-laban. Yung mapagkumbabang tumatanggap ng parusa. Oh, pero ang dalawang saksis sa deskripsyong ito ay agresibong lumalaban. Ito ay isang valid na theological na tanong, pero ang sagot na ibinibigay ng source ay simple at direkta. Sa huli, sa kabila ng lahat ng kanilang kapangyarihan, Tatalunin sila. tatalunin sila. Ang kanilang kamatayan, pagkatapos ng isang napakamakapangyarihang ministeryo, ang siyang selyo ng kanilang pagiging martir. Para sa kanila, doon nagtatapos ang debate. Kaya iiwan namin sa iyo ang tanong na ito para pag-isipan. Kung ang interpretasyong ito ay tama at ang paglaban sa kasamaan sa huling panahon ay nangangailangan ng kapangyarihang tulad ng apoy, isang aktibo at halos mapanirang puwersa laban sa kalaban, paano nito binabago ang ating karaniwang pag-unawa sa kung ano ang ibig sabihin ng maging isang saksi o isang martir sa panahon ng matinding pagsubok?